Ano sa tingin ninyo magiging boto ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin ninyo? Alam mo yan, that's the most awaited vote. on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-yes ba siya o mag-no siya? Kasi, di ba after niya magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titingnan sa Lunes. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si... Wild guess. Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso, nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, they must may reason na abangan yung kanyang boto. Kasama natin si Attorney Trixie Cruz Angeles, ang former press secretary, at si Professor Malu Tiquia, ang pinaka-mainit na political strategist ngayon. Magandang gabi sa inyong dalawa. The thorn among the roses. Ang parehas best friends ni Auntie Claire. Banat Pai, simulan mo na. Ayun na nga. Mainit Alam mo, na mainit. papasalamat tayo kasi ngayong araw na to, matindi ho yung ating pag-uusapan. Mainit na issue patungkol ho dito sa nangyari sa isang online media na personality na si Franco Mabanta. At syempre, may iba pa tayong isyong ipapasok. Kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na lang po dyan. At dito sa Vox Populi, wala ho ditong no holds barred ho dito. Talagang lahat itatanong natin. Halimbawa, yung tanong ni Sir Jack, yan kagad ang una nating itanong. Pero alam mo, Banat Pai, last week, Tanong ko na ba? last week before tayo mag-end, meron kang hinamon Sino na hinamon pumunta rito. O may hinamon ka na pumunta rito para Takot. makapanayam natin. Ano? Pero yung dumating, yung yung kalaban. Si Yusik Claire. Oo. Anyway, pagsalitain muna, pabatiin natin si Attorney Trixie. Attorney Trixie. Gabi sa inyo. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin dito. Mukhang masaya Mukha lang. At siyempre, ang ating iniidolo pagdating sa mga komento sa politika, Ma'am Tiquia. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nakikinig at nanonood. At isang karangalan kong makakasama ang mga banateros ngayong gabi. Simulan na natin. Siyempre, Banat Pai. Ang unang tanong na tinatanong ng ngayon, mainit na issue. Ito bang nangyari kay Franco Mabanta ay sa tingin niyo po ba? Ano po ba ang inyong mabibigay na opinion dito? Kasi may nagsasabi na ito daw ay set up. Meron naman nagsasabi talagang nangyari ito, ngunit may mas malalim pang dahilan. Unahin na siguro natin si Attorney Trixie. Ano sa tingin mo ang pagdating dito sa issue ni Franco Mabanta? Ang tingin ko sa kasalukuyan, mahirap magbigay ng opinion kasi marami pa tayong hindi nakikita. Bukod pa dyan, umpisang-umpisa pa lang, ang naririnig natin ang kwento ng NBI. Ang unang bumungad sa atin, narinig natin, caught in the act. Pero ang sinasabi nila ay extortion. Now, extortion, hindi yun makikita sa revised penal code. Ang makikita ninyo ay grave coercion o kaya coercion. So pag sinabi kunwari na caught in the act, ibig sabihin, yung akto ng pag-threaten or pagpuwersa sa isang tao na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. So hindi naman natin nakita yon.
So once ma-clarify natin ano ba talaga ang nangyayari dito, yung pagbibigay ng opinion medyo premature pa kasi ang nakikita pa lang natin isang side ng kwento. So, sa tingin mo, attorney, hindi tama yung warrantless arrest na nangyari dito? Sa kasalukuyan, burden kasi ng NBI patunayan na sila po ay tama yung aresto na ginawa dito. Gayunpaman, pag nakita natin, halimbawa, mag-file sila ng bail, ma-legitimize kasi yung aresto. Pwede nilang erase yung illegality ng arrest sa trial, pero pwede kasi ngayon kung i-contest nila before mag-file ng bail, pwede nilang i-contest na illegal yung arrest. Kung hindi nila gagawin yon, later na sa trial yon. Ibig sabihin, mag-acquire talaga ng jurisdiction yung sa kaso nila. Kasi sabi mo, wala yung ano Yung act. Oo, yung act. Well, kasi ang hindi natin nakikita. Kasi iba naman yung may nangyari at hindi natin alam, di natin nakikita. So, iintayin natin pag maliwanag na kung ano yung facts dito. Sa ngayon, I would advise caution kasi isang panig pa lang naririnig natin. Tapos, syempre, may tendency rin to get hype dahil walang kumukontra. I understand, may statement na si Mr. Mabanta, but syempre, limitado yung capability nilang sumagot. So, until such a time as medyo equal yung kanilang airtime, ako cautious muna. Wala munang, kumbaga, mahirap mag-hazard ng opinion sa panahon na hindi pa maliwanag yung fact. So for the meantime, hindi pa pwede mabigyan ng pagkakataon makapagsalita para naman naririnig din natin yung part nitong si Franco. Well, sa ngayon nakakulong siya, so hindi natin talaga siya naririnig. Paano siya nakapagbigay ng statement sa social media? Pwede naman, kunwari, through your counsel, nakausap niya yung abogado niya, magsulat siya, pwede yung ilabas. Kaya lang kasi hindi niyo po ba nakikita na it's like conflicting yung kanyang sinabi? Sinabi niya doon na kung may mangyari sa akin, ilabas niyo yung video. May nangyari na sa kanya, ba't di niya nilalabas? Sa pagkakaalam ko, well, it depends, di ba? Like I said, marami pa tayong hindi nakikita. May explain yun later on. Paano kung bukas lumabas? Moot na itong mga katanungan ninyo. So, Regarding ano naman pa nangyayari? Regarding naman sa bail, attorney, kasi nagkakaproblema tayo sa bail, di ba? Kasi yung kay Sir Jay Sonsa, dapat bailable yon. So now, itong kaso ni Mabanta, we know that extortion is bailable. Hanggang sa may exemption ba to? Considering na kung titingnan natin yung mga ebidensya na pinapakita ng NBI ngayon, like the recordings, and then yung mga statements ng NBI, hanggang nasaan na po ba tayo? Pwede ba siyang mag-bail or paano ba? Bail is a matter of right, sabi sa saligang batas. So, ang exception dyan ay kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So kahit malakas ang ebidensya dito sa grave coercion or coercion, hindi naman siya capital punishment, so makaka-bail pa rin siya. Tingnan naman natin yung political optics nitong nangyayari. Mamalu, kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre nung best friend yun na si Yussi Claire, ito'y Duterte supporter. Anong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman yung ginamit mo. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun,
Kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No? May tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na at ang Senado, no, ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganon, may naratibo na pinipresenta. Biglang pumutok ito. So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve nung pangyayari na to? For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez. No? Kung kunyari, dadating siya sa Lunes at boboto na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives. No? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari diyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayokong magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat 'yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam. Pwede na nga tayong gumawa ng sarili nating video Sandali, pero matagal na po kayo sa politika Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika no? Mayaman na siguro ako. 300 million ba naman 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ako kayang gawin yan? At may punto na, inagrabyado ang aking kliyente, kailangan kong depensahan. So yun, nasa sarili mong muring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kaagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Alam ako, in ko ng lulong. Marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na di ko alam kung okay lang ba tanong to. Kasi may nagko-comment na gumagamit daw kayo man kaya napalihab. Nalihab ba to? May alam ba kayo sa kuha? Siguro yung mga ganyang usapan nasa personal na ng tao. There was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil
nakakagulat. Attorney Trixie, baka may gusto kayong idagdag doon? Kasi syempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo ni Atty. eh, oo, eh. Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala si siya, Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita niyo, may props. Handa! Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yun? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas natin. party yan ng mga vloggers. Ng vloggers, Na 2017 pumasok lang siya doon. Oo. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So Pamalo, may ano ba na, kasi 'di ba alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, tagapagsalita. Ano ba natin yon? Maisisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Abay, oo. Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal. tumayo dyan sa stage na yan eh. So ibig sabihin kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya? Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, salita ng Pangulo. Ito Hindi ba, naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay, itong ginagawa ni Claire ba, sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Bakit nila ginagawa ito? Alam mo, alam naman nilang mali eh. Oh. On record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Yun. Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press Palace officer. press officer, Oo. Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie, nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards Hindi. na lang. So standards Hindi na lang. naman, Panahon hindi. nila. Walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is ang trabaho ko, hiniwalay, hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong... Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ako gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga
previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa-publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya. Attorney, ito lang. Gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course, dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So, meron din mga instances na halimbawa, drunk and disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So, pwede rin ganun. So, pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest o detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So, pwede rin yung dinitain siya. Kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So, ang word na ginamit kasi, detain. English, di ba? Detain. So, medyo hindi siya ganun ka. Prof. Malu, pakinggan natin kung ano opinion niya doon. Yung doon sa aresto. Si Presidente ang naglagay sa meta niya. Meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako na nagkamali, ako hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the president. Correct. You just have to take the cudgels for the president, but not do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no, sinabi niya, I do not know, I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the president calling the ambassador of France, the ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo. Acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa Oo, nahuli? at saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto, si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte. Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero took the cudgels. Kasi nga, may issue tungkol sa political asylum. No? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, dali, kailangan yung ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si Saldico. Pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa? Kasi apparently, ang port of entry ni Congressman ko, it was France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. Had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the President. Speaking of arrest, Attorney Trixie, kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay
yung arrest ni Sir Jason sa Oo. na biglang hindi pala siya available. Ano ibig sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible kasi ang right is to bail. May karapatan to bail. May exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, kahit ano pang nakasulat doon sa warrant of arrest, bailable dapat yon kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system, kaya biglang lumabas na non-bailable yung ano. Ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court during the weekends eh. Di ba Oo, meron ng merong bail on court? duty. May on duty. na So, judge hindi siya nakapag-bail dahil nga he has to ask yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So, parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na eh during the weekend, di ba? To bail. Papasok na Holiday yun dyan. eh. Papasok Yung na day one dyan. holiday. Yung bakit, before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na ano diyan na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. Gabi pa May nangyari yun. administrative liabilities yun. Ma'am Malu, do you think ito ay parang merong pinapahiwatig sa mga Oo, bumabatikos? definitely. May pinapahiwatig doon sa mga nagsasalita, nag-iisip na katulad ni Jay Sonsa. May pinapahiwatig na hindi ka basta-basta pwede maglabas ng dokumento kahit alam nating batikang journalist si Jay Sonsa. At pangatlo, yung arestuhin ka ng gabi na the following day is a holiday. Talagang Long weekend. talagang pinapakita yung intent nila na kung gaganyan ka, ito yung gagawin namin sa'yo. Ito, attorney. Alam ni Attorney Matibag, mali yung non-bailable doon. Ano man dapat reaction? Sundin mo abogado siya, kahit mali? O ipapatupad mo? O alam mo nang mali, gagawin mo pa rin? Anong sinadya dapat nila. reaction? O sinadya. Tingin ko dyan is, napagsamantalahan nila talaga yung error. So, imposibleng hindi nila alam na bailable yon. At maliwanag sa abogado na magka-typo yun. Kasi nga, hindi naman capital punishment yung pag-aaresto kay Sir J. Ano ba yan? Article 154, di ba? Violation ng Article 154, ang penalty niya 1 month and 1 day to 6 months. So talagang bailable, di siya capital punishment. So it is something that he should have known. Hindi dapat siya gumawa ng hakbang na makakaapekto sa karapatan ng tao na inaresto. So pwedeng magsampa ng kaso itong si Sir J laban dito kay Attorney Matibag o doon sa arresting or yung sa judge na nag-issue nitong maling Kung totoong naantala siya sa pag-file ng kanyang bail, then meron siyang Both. may naapektuhan na yung kanyang karapatan. Tsaka ano masasabi niyo doon, ma'am, sa nag-sorry yung judge eh? Nag-sorry yung judge sa pagkakamali daw nila. Ano pong masasabi niyo doon? Admission na nagkamali talaga sila. Ano yun, ma'am? May parusa ba siya sa nagawa niya yun? May administrative yun, oo. So, pero titingnan natin, yung judge, ultimately yung judge ang may blame. Kasi kahit sabihin pa niya na yung clerk of court niya yung nagkamali, syempre siya yung pumipirma niyan eh. So kahit paano, meron siya talagang pananagutan. Grounds for Grounds for disbarment, yung mga ganitong error. Hindi ko alam kung magiging gano'n. May disciplinary action for judges. So pwedeng i-question dun sa court administrator ng Supreme Court. Ito, Ma'am Malu, natanong ko sa inyo kanina to off the cam yung
Off the cam pala, bakit i-on cam mo? Paano malaman din ng tao? Ito naman safe naman. Oo. Bakit Hindi safe dapat. Oh, ayos ba safe? Sige na nga. Oh, bakit itong mga media, di ba, galit na galit sila sa mga yung inipigilan yung press freedom. Ito si Jason, alam naman natin nagtrabaho ito doon sa mga malalaking network. Pero hindi man lang nilang sinuportahan at kitang-kita naman nilang mali. Ano sa tingin nyo? Ba't ganun yung mga ibang media? Alam mo, basta Duterte ka, galit ang mainstream media. Whether nag-explain ka ng tama o sinususugan mo yung isang pananaw na para sa mga Duterte o binabatikos mo yung anti-Duterte, klarado na yung hati sa atin, sa bayan natin. May hati sa politika, may hati sa media, sa mainstream media. Kung titingnan nyo, yung frequency ng report kay Congressman Ridon mas mataas kisa sa coverage ng oral arguments sa Supreme Court. So makikita mo yung bias. Meron ring pag binilang mo yung ilang Duterte sa isang column, doon, the more Duterte you say, the more anti yung pahayagan na yon. The more Duterte you say sa isang early news, the more anti yon. So makikita mo ang mainstream media, meron namang way to check on them. Talagang hindi pabor kay Duterte. Pero you think dahil lang bias sila o because they are paid? Well, pareho na siguro yan. May isang aspeto na nabayaran, may isang aspeto na yung mga nag-aari ng media sa atin, talagang mga oligarko. At ang pangatlo, talagang ayaw nila sa Duterte. Kasi kung patas ang laban, hindi mo makikita yung kinukuyog ang ating Vice Presidente. Kaya ako sinasabing kinukuyog kasi may 32 million mandate ito. The highest in political campaign history, the highest for a Vice President. Pero sineset aside nila yung 32 million at sige ng banat. Bakit? Dahil sa 2028. Yun. Kaya nga, Ito muna, follow up ko lang. Isundan na natin doon. Ito kasi medyo matinding tanong to. Nung panahon ng ni Sec Martin, Okay. sa PCO, tayo nun. Nawala yung yung pondo ng kartel sa Malacanang. Oo. Nung kayo naging secretary, nakita nyo po ba na bumalik ito? Wala nung time namin Kasi unang-una, di ba turnover nag-transition from Duterte to Marcos. So, ang na-inherit ko, lahat pa rin. Same policies, same budget, same lahat from the Duterte administration. Transitioning pa. Yung talagang pagbabago, makikita mo na the year after, or actually the year after, 2 years after. 23. Kasi yung budget ng 2023, Duterte pa yun Konti lang yung napadagdag ko. So dun mo lang makikita after that, 2024. Yun, that's a Marcos budget. Kaya tingnan mo, daming nangyari noong 2024. Doon na bumait, ano? Okay. Kaya nga ito naisip lang itong ang sinasabi ng opinion ng taong bayan Kung ang rate, halimbawa lang ito'y di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Diba? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan pondo, in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako nasasagot doon sa tanong mo. Kasi may alam tayo Ito ang SME na inalok Totoo, nang malupit na malupit. Siyempre, ang pinuno ng SMNI, hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Kaya duduktuhan ko yan. Balik natin kay Claire Castro. Sa PCO, ilang beses nagpalit-palit ng spokesperson.
5. Si Claire Castro lang ang tumagal. Ano ang ginagawa ni Claire Castro ngayon na Hindi nagawa. sa tingin nyo hindi kayang gawin ng mga nakaraan? O sa akin, bumabanat siya. Sinasabi niya yung Duterte. Siya yung attack dog. Walang hiya, ganun. Mukha mukha. Ganun. Oo, siya yung attack Ayop, dog na parang na tumatayo sa... Alam mo yan, oh. Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang flag ng PCO, nandyan ang flag ng Pilipinas. That should never happen. Kasi sa White House, kahit tinitira mo, may certain demeanor at respect pa yung spokes. Ito, by default, kaya siya tumagal. Kaya niyang tirahin. Yung hinahanap yung, si Duterte daw, bastos. Wala nang bastos dito, pero may isang bastos na kayang tumira. Siya yon. So ang sabi nila po, mga professional, this is how professional work. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa nila is professionalism? No, definitely not. It is a shame to communication experts. It's a shame for strategic comms people because she is institutionalizing lies in a presidential podium. So, para sa inyo pong dalawa, although tinatanggi nila, no, na alam naman natin na pinupuruhan itong mga Duterte supporters or yung nagkikriticize sa kanila, was there a time na naramdaman ninyo na naharas din kayo being a critic of this administration? Oo naman. Ilan bang kaso hinaharap ko? Nagsama pa tayo sa Congress. Correct. No? So, nag-FICOM. Ilang beses ako pabalik-balik sa NBI. So, nakakarinig ka pa ng, pinapasabi ni so-and-so official na kakasuhan ka daw, padidisbar ka daw, ano daw. Huwag na natin banggitin. Kasi hindi pa tapos yung tape naman kaso. to eh. Hindi naman to live. Si Prof. Ako na bigyan ako ng letter of audit, personal at letter of audit sa kumpanya ko. So meron pala talaga. Meron pala talaga. Yung pagtawag sa akin sa doon sa committee, kinoconsider ko yung insulto sa karir ko dahil number 1 ako doon sa listahan. Tinawagan ako ng kaibigan ko sa isang major broadsheet on a weekend. Sinabi sa akin na, Malu, number 1 ka doon sa listahan ng 40, I think. Sabi ko, bakit ako naging number 1? Paano ako naging number 1? So naalala ko yung araw na yon. Meron akong isang kaibigan, alam ito ni Trixie, na tinawagan ako, na wag na daw akong umattend. Sabi ko, ba't hindi ako attend? Attend ako doon. Ano ang akala nila, natatakot ako sa kanila? Sa tingin ko, alam nila ang record ko sa politika. Kaya, hindi siguro ganong kadiin sa akin. May nagsabi sa aking dating, umalis na National Security Head na mahirap mong isama si Malu dyan kasi trabaho niya yan. Hindi naman ako na may personal, nagpupunto lang naman ako. So sa akin, kahit yung mga kaibigan kong politiko, yung naging kliyente kong politiko, tatawag at sasabihin, Malu, baka naman pwede kang... Sabi ko, wala naman akong tinitira sa inyo. Sinasabi ko lang yung katotohanan. So dati, marami nagsasabi na DDS daw kayo. Although alam natin, ayan hindi na naman po naman yung kayo, tanong na yan. Ako, hindi kayo paulit-ulit. sumuporta kay Pangulong Duterte. Oo. So now, marami pa rin nagsasabi, nakikita natin sa social media na DDS yan, tinatanggi lang. Pero ano pagkakaiba ng DDS sa pag-criticize ng isang malutikiya sa administrasyon ni Marcos? Alam mo, nahihiya kasi akong sabihin DDS ako kasi wala ako dun sa original. Sa 2016. Mahirap namang mag-claim na, oo, Duterte ako. First 3 years ng Duterte, tinitira ko siya sa column ko. Yes, Nung nakita ko ang frontline services nag-improve, nakita ko yung work ethic niya, nakita ko yung kagustuhan niyang mag-explain sa public kahit na madaling araw. Sabi ko, this guy coming from Mindanao, too late to campaign but made it, may suporta ng taong bayan. Ang ayoko lang kasi, napakahirap na i-claim ko na ako'y DDS. Wala naman ako, magkasama kayo, wala ako doon. Hindi ako sumama dahil iba nga ang kandidato ko. Anong difference
Siguro pasasalamat ko kay PRRD, kaya ako tumutulong sa anak. Ganun lang kasimple. It's my way of returning back what I know in political management to the daughter. Ayun. Punta tayo ngayon sa konting politika ng nangyayari. Anong basa nyo dito sa impeachment? Ito kaya yung magsasucceed sa Kamara? Tutuloy sa Senado? At anong sa tingin niyo magiging numero sa Senado? Attorney, kayo muna. Hindi pa ako makabilang kasi may mga kaso eh. May mga pending cases ang ilang mga boboto sa Senado. So, that's a factor. Diba, naalala nyo nung pinag-uusapan yung Senate presidency. Supposedly, may Senate coup in the bag. O, sinabi na si Executive Secretary Ralph Recto nagtawag. O, miraculously, nagbago yung vote. Na-retain si Tito Soto. So, ang tingin ko, magiging factor din yung mga pending cases and investigations doon sa whether it's flood control or other corruption or other kinds of cases. So do you think Factor siya. that's the reason why partial report pa lang ang nilalabas kuno ni Lacson dahil possible na gamitin yon against these 3 more na binanggit. Actually, 4 pa pala. Cheese, si Estrada, si Villanueva. So yes, tingin ko that's a possibility. Mamalu. Sa akin, unang-una may mali doon sa paglabas ng partial report. Ngayon lamang sa history ng Senado, at ako'y nagtrabaho dyan sa institusyon na yan, na naglabas ng report na walang majority. Usually, kailangan may majority bago mo lumabas. ilabas. No? Pangalawa, so yan yung umiikot sa Senado. Pangalawa, ang kailangan na boto to convict is 16, 15 ang majority, 9 ang minority. Pero dun sa 15 na majority, sa majority merong 6, 2 end of term, 4 na re-electionist. So magbabago yung 15. Yung 9, hindi ko nakikitang magbago unless yung sinasabi nga ni Trixie na mga kinasuhan ay kakasuhan. Pero hindi ibig sabihin kinasuhan, hindi makakaboto. Kaya yung appeal ko kay Senator Bato, magpakita kayo, sir. Kahit hulihin kayo, importante ho yung boto ng impeachment. Pero pumunta tayo sa House. May 106 na ba? Makikita natin noong Lunes, walang 106. Linagay yung committee report sa articles of impeachment ng Wednesday, 9:30 p.m. So talagang pinamamadali. Pag tinignan nyo yung website ng House, nandun, pati annexes, pati lahat. Pati ho yung AMLAC report, no? Ang sabi ko nga sa staff ko, pag-aralan nyo kung yan yung totoong pahina na linagay doon. Having said that, ang 106 ay base sa quorum. Since Monday, Tuesday, Wednesday, walang quorum call. Suspended ang session. Pag sinuspend, ibig sabihin hindi ka magro-roll call sa the following day. So, strategically, dapat may tumayo sa Lunes to ask for a quorum call. Ang mangyayari noon, kailangan i-establish na may 160 na quorum kasi yung 106 ay base sa quorum. Ang kline-claim kasi ngayon may 200 na, may 215. It will even go beyond the first impeachment, no? But these things are very fluid considering yung Monday, there are several things that will happen. There might be a big rally in the House of Representatives. There might be sickness among the members. At ang balita ko ay sila may sakit at hindi dadating. Meron rin yung ang gusto, pwede bang pumirma na lang kami? Hindi ho kayo pwedeng pumirma kasi ang ruling ng Supreme Court, kailangan kayong bumoto no? Sa plenaryo. So, hindi, yung iba kasi madaling pumirma eh. Kasi nakapirma ako pero hindi ako boboto. So, pag binangga mo yung record, hindi mo makikita. Ang consistent, may 55. Ang consistent, may 55 sure na yun, na bumoboto sa Committee on Justice. Uli, yung chairperson, malihon sabihin unanimous. Kasi ang membership ng committee nyo, 40 na members at 40 na ex officio. So 80.
ang 55 ay hindi unanimous ng 80. Yan ho ay majority. So sa tingin niyo, ma'am, sa Congress pa lang lusaw na to? Depende sa yung mangyayari. Kasi pwedeng may tumayo at sabihin walang quorum, hindi ka pwedeng magbotohan. O pwedeng tumayo at sabihin hindi namin nakuha yung kopya Articles, ng committee report. Parang 50-50, isususpend. no? Oo, magkakagulo. Ang alam nyo, ang hindi na monitor ng majority at balita ko yung kinaasar ng majority leader ay yung privilege speech ni Congressman Reviste. Oo. So, natinag sila doon. Sandali lang. Wala ito. O kaya hindi mo magkaintindihan kung sino sasagot, ha? Oo. Ang nagsalita, that should be between Recto and Leviste. Nakita nyo, nagsalita ang Suarez, nagsalita ang Garin, kung sino-sino na. Hanggang si Ridon, pinapaalis yung sinabi lahat. Hindi mo pwedeng paalsin yun kasi against the rules, ha? Personal and collective. Personal yun kay Libiste. Maaring hindi collective, no? Pero hindi mo pwedeng alsin yung buong speech. Yung motion nila is to remove everything. As if nothing happened. Ma'am, meron kasing napapabalita actually, may naglabas itong vlogger. Pangit nga nitong vlogger na to. Sabi na iba-blacklist ng iglesia ang pumirma doon. Tayo may personal knowledge tayo doon. So, sa tingin nyo may epekto ito sa mga congressman? Alam mo, idadagdagan ko ang sabi, ibaban up to the 4th degree of consanguinity. O edi alis lahat ng dynastic. O kaya, ang sabi ko nga, hindi ho nanloloko ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yung lakas niya ng kay Marcoleta nung last 45 days. At alam ng bawat politiko ang lakas ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung ay isinasatabi nila yon o hindi. Pero that is a card that is playing now. Aside from yung Iglesia ni Cristo, ano sa tingin niyo yung driver? Bakit nung nakaraang impeachment, agad-agad, boto sila, pirma, pero ngayon parang hesitant na sila? May pera. Walang pera ngayon. Ngayon, pahirapan. Biro mo, ang usapan na lang district fund. Tataasan ang district fund mo, aalsan ang district fund mo. Nung una, may malaking pondo, pero FLR for later release. Kaya ngayon, nagagalit yung mga congressman kasi i-release nyo na muna yung pinangako nyo sa akin sa first impeachment. Kasi nagastos na yun eh. Di ba kung ikaw ang kontratista, hihingi ako ng tulong sa'yo, nagbigay ka sa akin lang ilang milyon, iaawas mo yun dun sa kontrata. Kung in FLR, di wala kang negosyo, nakuha ko na. So, yun yung problema ng ibang congressman na may allocable. Napakahirap dahil ang daming lumalaro. May balita na maleta daw ay dollars na. Kasi pag peso, mababa na ang value. Yung mga ganon, nakakalungkot dahil makikita mo kung gaanong nababoy ang institusyon. Well, tama nga pala yung sinabi ni Ma'am Sara na wala nang pera ang Pilipinas. Oo nga. Hindi, yan Kasi wala naman. namang bayad sa mga congressman eh. Nakiprank ko na. Ay, hindi. Biro lang. Joke lang. Hindi. Yung pagkasabi niya kasi ng walang pera, dalawang bagay. Isa tungkol doon sa utang na gustong utangin at hindi mo maintindihan kung saan naman gagamitin. At yung directive ng DBM na lahat ng mga savings nyo from previous years, pagsamasamahin na natin. So wala talagang pera. Pagsamasamahin. Ang difference lamang niya nung panahon ni Duterte, hindi siya naglagay ng supplemental budget, pero nag-earmark. Nag-earmark siya na natatandaan niya yung Bayanihan 1 and 2. May nakakabit doon na pondo para sa gagastusin. Ito apparently, dahil Duterte formula yon, ayaw nilang gawin yon, kaya nag-issue si DBM na lahat na may tirang pondo, bilangin niyo yan at kukunin. At attorney, at saka Savings, prof, Savings. merong exciting na tanong at saka inaabangan ng tao. Ano sa tingin niyo magiging boto
ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin ninyo? Alam mo yan, that's the most awaited vote. on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-yes ba siya o mag-no siya? Kasi, di ba after niyang magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titingnan sa Lunes. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment, would you think ito ay simula na talaga ng... Yeah. Ng labanan. Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko kung paano hindi kinausap si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years, hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to. Oo, yun ang alternative. Kaya critical Kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na Yung lakas CMD, pero nagkalasan na. tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika, pinaplano, may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So, yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika never clean. Always in the murky side. So, nandun sa digital strategist, nasa political consultant, to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya Yes, o black or white. Hindi ako cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si... Wild guess. Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, mas may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ini-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Kahit talagang hindi, na video, may sense. May video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talaga may kasalanan. Kahit na nahuli nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And kung NBI lumabas. director is the one na naglabas, which is alam natin na
nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So, posible bang ito ay isang pandaglag na naman kay Romualdez? Yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tingnan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Eh, hindi naman yun ang act ng extortion eh. Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, no, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas dun sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media, kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin hindi naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung ni headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, na-achieve, sa tingin ko, na-achieve nila yung in the first, si Romualdez. Yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras eh. Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-e-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero since ito po ay sa tingin niyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung ano ang kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag abstain? Ano ang dating nun sa inyo? Mahirap It's po parang- ang abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So, Ma'am Malu, ibig bang sabihin nun, kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there eh. At ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI, Hindi ka rin naman nila gusto. sila yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo dun sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that,
bloodbath in the House, it's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman ho nyo, may flood control. Umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako, I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, punta ka na lang kaya Teka, rito. boss. Mensahe ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahi namin yan. Wala yan eh. Di ba? Boss Martin, alam ko yung takam na mawala eh. Boss Martin, punta ka rito, pag-usapan natin. Ulitin mo. Punta ka Pumunta. rito. Akala ko Sa SMNI. Anong walay? SMNI. May challenge na naman kayo. Last week, ang challenge nyo si Yusek. Ngayon naman si Di Speaker. sumagot kami. Di Para sumagot matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun kasi wala, nilaglag na rin naman siya kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold Talaga departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din inuulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo, ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay Speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito, Di matanong ko. advice So, yan, ha? yung naratibo na... Kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito si Bongbong. Ang nasa likod nito. Ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero Isa hindi yan, kaya... isa yan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible hindi. yun. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titingnan nila, may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So, imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba? May pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun.
Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya. Imbis na for the president. Or for the president pala. Pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the president will know. So dito, in the case of DBM, the president will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na, nag-release ang DBM nang wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganon. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal Pwede niyang i-override yung decision ng secretary. Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Sinuwanan talaga Fake yun. peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala ng pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman daw yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Bago Kasi sila. nagmamalaki nila yun Flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw Baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Na At kung ipapakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si OMB Boying. Ang katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa nyo yung 61 pages, yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong sa... Girl, boy? Girl o boy? Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun Oo. Mamaya ako, makakasuhan naman ako. Huwag muna. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Zaldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante. Ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects. No? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung
committee Ito na. report niya mailabas. So makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late tungkol sa impeachment. Yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. Yeah. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung mag-boyfriend. Bakit ganun? So, I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes. Ang alam ko may resolution na nakapark eh. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan eh. objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parate ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung precedent, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagdi-decide ka, halimbawa, nagdi-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna Pero, yung lawyer. So, it will have an effect. allowed naman ng laptop, di ba? Pwede mag-chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Nag-hallucinate kasi minsan eh. Lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use ChatGPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na imbento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema, bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo, nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nung si Enrile, yung corona impeachment, mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari, objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na
maybe in the future, mapalitan na yung batas ng dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa saligang batas, so hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense. Attorney, ang sinasabi kasi narinig ko rin to sa balita, ang sinabi ni Senator Soto, matagal na ako sa Senate eh. So kahit saan ako ilagay dyan, alam ko na yan. Anong masasabi niyo dun sa sinabi niya na yun? So sana pala hindi na ako nag-law school. Pwede Enough ba naman yung crash course? Kasi nagka-crash course daw eh. Enough ba yun para matutunan mo yung or maging eksperto ka sa batas? Eksperto, of course not. Aaralin mo pa rin talaga. Kasi wala namang substitute dun sa 4 na taon. Pero there are things that you can learn naman talaga. Halimbawa, paano magbasa ng kaso, pwede namang ituro yan. Ang worry ko lang is yung, yung counterpart nun, aside from the book learning, is yung experience. So meron ding ganon. So nakikita nga natin dun sa mga presiding officers before. Enrile, Chis Escudero, nakikita mo na almost seamless yung pag gumagawa sila ng desisyon. We're going to have, and si Senator Soto pa naman, may mga controversial siya na decisions minsan. So it might be even more controversial dito sa impeachment. Pero what can you say about dun sa sinabi ng Supreme Court about dun sa fourth tweet? Tapos kinontra niya pa. After nun, kinontra niya pa, hindi niya pa tinanggap. That's another thing, 'di ba? Medyo insistent. Sa kanya daw ibang definition. Since, attorney, since hindi... Si Mamano, pasagutin natin tungkol Tungkol saan? doon Sa fourth tweet, ni sariling fourth tweet at niya. kay one ball. Pwede bang galing sa one ball ang Alam mo, napakahirap presiding yan. judge? Kasi wala siyang knowledge of the jurisprudence. Pwede kasing binabasa mo lang, sinasite mo yung artikulo, pero nung nakita natin si si JPE sa Chief Justice Corona impeachment, hanggang sa kinaibuturan ng Black's Dictionary. Sasabihin niya yung gano'n, sino daw si Black's Dictionary? O yung hindi lawyer, no? Tapos sasabihin, hindi lang siya skra. Pumupunta siya sa US, pumupunta siya sa Europe. Napakahirap kasi siya yung magro-rule. Hindi naman siya boboto lang kung may tie. So as presiding officer, kung nagkakainitan na yan, paano ka magro-rule? Paano mo sabihin ni Majority Floor Leader, Mr. Presiding Officer, can we have a minute's recess? O upo ka lang doon, hindi ka magkwakuan. Mahirap yun. Mahirap na role yun. Hindi yun role sa... kasi artista yun. Baka kaya niya yung role na yun. Kasi hindi mo mai-script yung jurisprudence. Alam mo, di ba may binabasa sila? Scripted na yun eh. Pero para ka mag-role, po-force mo ba? Ako ang magtatanong. Lalo na kung nakita mo yung prosecutors ng House at may plano silang kumuha ng private prosecutors. Di lalong gugulo. Ang balita ko, i-appoint daw si Senator Pangilinan as parang impeachment manager. Oo. So, ewan ko kung tinanggap Palitan na lang para mas madali. Ma'am, no? Kasi pag impeachment manager ka, ikaw ang everyday magsasalita, short of a spokes, tapos ikaw rin ang mag-explain kay Senate President, sir, ganito, ganyan. Pero Mahirap. maganda siguro si Yusek Claire na lang kunilang spokesperson para nababali yung yung mga paliwanag. Sa tingin ko, pag yun ang spokesperson, pagbang pala ng gabel, guilty na si BP. So ito, attorney, medyo delikado pala to kasi hindi lawyer yung ating Senate President. So now, kung halimbawa, nag-convene na, dire-diretso yung impeachment, pwede bang questionin ng Korte Suprema yung proseso or even the result na itong impeachment? So, ang Supreme Court has jurisdiction over matters of grave abuse of discretion.
So, pwede kang mag-akyat. Halimbawa, hindi kayo nagkasundo o yung mga senators hindi agree dun sa ruling ng presiding officer, maaaring dalhin yun doon. Kung Senate ang magdadala sa Supreme Court, hindi masyadong issue. Pero kung kunwari, yung nasa sakdal ang magdala sa Korte Suprema, at ang tinatanong, yung ruling or yung rules, pwedeng sabihin ng Supreme Court na this is an internal matter na sabi ng Constitution solely within the jurisdiction of the Senate. So merong mga ganon na instances. Grabe, delikado sobra, no? Yung gagawin nila. Kasi kung lahat sila na ang mag-i-interpret, sila ng final arbiter sa lahat, di ba? So dindaig pa nila ang Supreme Court, tapos ang magdidesisyon si Soto? So, Grabe. sa ano lang, ang siya yung decision, let's Pagka say, dun nagbanggaan na. non-decisive. Ibig sabihin, it will not dispose of the case. Hindi yan yung final verdict. Pero siya yung magdi-decide dun sa mga objections. Oh, sa process mismo nung... Pati yung whether or not i-admit ang ebidensya. Pero alam natin, pwede, di ba, attorney, na this is political in nature. So, dapat matanggap natin na depende to sa allocables. Sa allocables. Ganyan naman talaga kahit sinong iupo mo dyan as Kasi culturally, walang kulong to eh. No? Perpetual disqualification lang. yung forthwith nga lang. At saka yung inaresto, medyo pinagtatalunan ng ang meaning, di ba? So, again, bottom line, I don't know if you will agree with me, depende sa allocables to. Hindi, tsaka mahirap yan sa kanya, lalo na sa social media, ha? Kasi kung nagkamali siya ng ruling, kung nagkamali siya sa interjection, kung nagkamali siya sa suspension, cruel ang social media. Kasi nakita nila, oy, bakit ito ang presiding officer? Lalo tayo nagkagulo, imbis na lumiwanag. No? So, di ko alam kung paano niya lulusutan yan kahit nag-aral ka at kahit gawin mo 24/7 ang pag-aaral, yung jurisprudence, hindi mo yan nakakabisado. Kaya Romualdez, makinig ka sa payo ni Ma'am Malu. Para nila tayo mapahamak ng tuluyan. Mantakin mo, dinala doon. Kung nagsabi... At saka alam mo, Banat Bay, ang daming pending cases sa Supreme Court. Kaya nga sabi ko, sana magmadali magdesisyon doon sa TRO kasi nakita naman natin ang violation na ginawa ng House sa rules nila. So, kung maglalabas ang Supreme Court ng TRO based doon sa cases pending, magkakaroon na naman tayo ng impasse. Kasi mali yung ginawa. Biro mo kung binilisan mo, nag-trial ka agad, may mga pending pa. Pending si COA, hindi pa naman sila nag-a-appeal. Si AMLAC, mali-mali ang mga transaksyon at ang total. BPI na ang nagsabi na may glitch. Si SALN, sinama nung vice mayor hanggang mayor, ay 20 years, dapat 3 taon lang. Hindi ba maling-mali sa simula? So, kung nakita yan ng Suprema, ng Korte Suprema at nagdesisyon, at least hindi nasimulan yung trial. Hintayin natin madesisyonan ito kasi ako sinasang-ayunan ko si Senator Ping Lacson. Hintayin natin para yung inumpisahan na trial, hindi ba mawala, tapos balik na naman, mawala. Kailangan ng stability ng institutions natin, kaya tayo nagkakagulo. Kaya lang ang mga Duterte haters, ang sinasabi, di ba, akala ko ba gustong sagutin? At dapat panagutin si BP Sara. Iba naman yung gusto ni BP Sara, talaga naman gustong managot. Sasagutin niya. Pero sa tamang proseso, kung nakita mo sa House of Representatives, ganito ang ginawa mo. Kung ikaw ini-impeach kasama nung vice mayor ka, hindi ba mali yun? Doon pa lang, 20 years. So 20 years ng SALN, ba't kailangan mo 20 years ng SALN? Vice President siya ng 3 taon lamang. Ba't kailangan mo ang AMLAC ng 20 years? Siyempre, natural, tataas ang sweldo ng Vice Presidente, ng Vice Mayor, papuntang Vice Presidente, doon pa lang. Common sense yun. Kung ikaw sumisweldo ng 20,000, abay, pag Vice President ka, siguro naman sumisweldo ka ng 150, 200, whatever. So talagang may increase. So doon pa lang, doon sa basic framework na yun na 20 years, may mali ka na. Wala pa yung
Ma'am, yung utang ni Luistro, di umano. Wala pa yun. Wala pa yun. 8 million din. Wala pa yun. nadadagdag. Hindi, 8 million. Pero hindi nyo ba, ma'am, nakikita na itong kuwari natuloy yung impeachment sa Senate, ang magbe-benefit nito si VP Sara? Kasi dito lalabas lahat ng kasinungalingan. That, because unlike doon sa Kamara, walang cross-examination sa mga witness. Agree ako Nakinig pa doon. sila. Kaya ako pabor na ituloy yung impeachment. Pero hintayin natin itong mga pending sa Supreme Court para hindi sayang yung ginastos sa Senado kung mauudlot dahil may pending. Pwede ba mangyari? Pwede ba mangyari yun? Kasi di ba nung nakaraang impeachment sa Senate, parang may motion to dismiss. So ngayon sa kanilang debate, pwede bang may mag-motion Isa yan sa senaryo. pwede bang may mag-motion na, Na walang hearing. antayin natin yung Yeah. decision muna Yeah. ng Pwede Supreme yan. Court? Pwede rin. Pwede nga sa pagbobotohan nila. Kaya lang forthwith nga eh. Kung siya, isa lang siya. Siyempre, Definition niya forthwith eh. divide the house. Kinabukasan. Diba? Tapos Diyan magbobotohan. Diyan magmamatter yung decision ng Supreme Court. Kasi sabi ng Supreme Court, hindi ibig sabihin ng forthwith bukas. It means that the Senate gets to decide what is reasonable. Eh, mas magaling po si Soto sa Kung Supreme sinabi ni Court. Soto, Sabong sa forthwith, Senado. sa pang-apat na araw, hindi sa bukas, pang-apat na araw. At saka sinabi ng Supreme Court, sumagot ka doon sa meron, di ba pinasasagot si SP? Yung question Ay, sa niya. contempt niya, Pinasasagot siya within 10 non-extendable days. Doon sa sinabi niya na contemptuous na utterances niya about the Supreme Court. Let's talk about that. Paano kung na-contempt siya? Ano mangyayari? ang contempt. Kasi di ba parang ano yun? Kung contemptuous yung behavior mo, para kang, criminal yun eh. So, pwede kang i-detain, pwede kang i-fine. Kung continuing yung contempt mo, pwede kang i-detain habang contemptuous ka. Pero mo, imaginein mo may ganyang ruling, tapos ikaw ang Senate President, ikaw sa impeachment. Waiting. Di ba katawa-tawa? Sa pa Hindi ka yun. naniniwala sa Supreme Court. Contemptuous Komedyante nga behavior. Yun ang purpose nun. Kailan po nagsimula yung 10 days na binigay? From receipt. Pag natanggap niya, 10 days. Running na siya ngayon eh. 10 working days. Yeah. Hindi, Baka 10 siya- days. Baka yung forthwith sa kanya, kinabukasan, makulong na siya. Sa kanya, hindi applicable Alam yung mo, sa forthwith. tingin ko, pag iyon nag-ruling ang Supreme Court, baka magkaroon ng change of leadership. Kasi sasabihin ng mga colleagues, sandali lang, hindi na nga kami masaya dito, kami ang inaapi. Tapos yung institution pa. Na sinabihan ng Suprema, ng Korte Suprema na sandali lang, mali ang utterances mo. Mas maganda siguro, ma'am, kung magkusa na lang siya para hindi nakakahiya, no? Kusa eh. Magkusa. Kusa. Hindi mo Alam walang mo, kusa yun. yung pagkukusa, sa tingin ko, depende kung hindi niya binibigyan ng konsiderasyon ang nakaupo sa Malacanang. Parang walang, ang politiko, wala niyan. Sa bokabularyo nila yan. So, bago tayo magtapos, isang tanong lang. Sa tingin ninyo, sino kaya ang matinding magiging kalaban talaga ni VP Sara sa 2028? Yung nararamdaman ninyo, kayo po, matagal na po Pwede kayo ako sa sumagot? Sino? Kilala ko eh. Si Trillian? Maleta. Ha? Maleta. Yan ang pinakamatindi niyang kalaban. Maleta, tama. Hindi yung mga pamimigay na maleta. Kayo po, sino po ang sa tingin nyo? Wala akong nakikita. Bakit? Kasi merong vote base. Pag sinabi mo vote base, ang Duterte tumakbo ng 2016, 2019, 2022, 2025. Merong tinatawag na enduring Duterte base. Equivalent yun sa 30 to 35%. So kung ang botante ay 70 million, yung 30% is 21 million. Low. Kung 35, siguro mga 40 million up. 30 million up. No? Wala akong nakikitang may ganong base. Basta hindi bumaba si Vice Presidente ng 35 o mas mababa sa 30, sa one against many, siya yung lalabas. Sa one-on-one, kailangan natin magtrabaho.
Si Trillanes, hindi sa tingin nyo, hindi... Kasi ang balita, yung Caloocan lang may ayaw sa kanya, yung buong Pilipinas gusto sa kanya. Yun Davao ang nga gusto balita. siya eh, no? Hindi, pero ma'am, yung bagong lumalabas ngayon na okay. si Tulfo, possible ba 1:1, maging... Siguro tingnan niyo yung numero, no? Nag-tie si Tulfo, pero ang Mindanao, ang Visayas at ang kay BP. Okay? Ang undecided, 7%. Pagdating mo kay Robredo Duterte, tumaas si ma'am, nasa 56%, malayo-layo may 8% gap, si Mayor Robredo, ang undecided 6%. Yung demographics kay ma'am. Doon sa pangatlong option na naging 6, sino nawala ng boto? Si Tulfo at si Robredo, hindi si Duterte. So hanggat hanggat yung voter base nandun, matibay, wala akong nakikita. Kasi kahit mo ugain ng ugain, hindi bababa sa 30 to 35%. So low of 30, high of 35. Okay ba magiging plurality yung presidente? Siyempre, mas gusto natin majority. So kung gusto mong 51%, magtatrabaho tayo sa 20%. Pero yung argument ng iba na, hindi pa yan hawak ni Marcos. Di pa hawak ng administrasyon. Wala pang makinarya yan. Paano kung si Tulfo... Nakita naman natin noong 2025. May makinarya sila, may pondo sila, sparingly bumababa si Vice Presidente. Ang malaki mong problema dyan yung COMELEC. So, tingnan natin how things will fare out. But napakahalaga na yung mga Duterte base, wag ho kayong aalis. Dahil lalo na dito sa demolition na mangyayari sa impeachment, kailangan ho kayo ni Vice Presidente. Sabi nga niya, Banat Bay, nawala na ako ng mga kaibigang politiko, pero ang taong bayan nasa akin. So, to a certain degree, aakalain mo magmumukha siyang lantutay, mahina, downhearted, pero hindi yun eh. Nakangiti siya, she does her job. So, it's good because I think she has found her second wind. Tanong ko lang, tungkol kay VP Sara. Sa tingin nyo ba, dapat, yung ginagawa niya ngayon na intermittent, yung kanyang pagsagot, paminsan-minsan lang, hindi siya yung agad-agad sumasagot dun sa mga ibinabato sa kanya kasi mag-isa lang siya, tapos ang dami-daming bumabati ko sa kanya. So tama ba na ganito, yung ginagawa niya ngayon na easy lang, hindi siya sumasagot, pinababayaan, ang sagot lang is sa tamang forum ako sasagot niyan. Dapat magpa-interview na siya uli sa atin. Biro lang. Tama. Sa tingin po ninyo, Ako naniniwala okay ba yung style niya ngayon or dapat sumagot na siya kasi or ang maging nakikita matapang? mong visual, tao, maraming nagre-reach out, maraming kumakamay, nandun ang kabataan. Hindi ba yan na napakahalaga kaysa sa salita? Lalo na yung salita na babatikos ka sa isang politiko na pagkalalim-lalim ng war chest at wala kang laban. So, may time na dapat sumagot siya. Katulad ng interview dito, kaya nagulat ako, huy, bakit sa kanila nagsalita si BP, no? At saka pangalawa, yung kung salita nga kasi ng salita, nawawala yung hold mo sa audience kasi sanay na sila na batikos ng batikos, no? So siya, magsasalita siya at the proper time when all ears are listening to her. Like what she did when she showed up here and like what she did when she announced that she was running. All of us were, ano nangyari? Diba? But that was something that is not in the playbook because in the playbook, you don't announce 2 years ahead. But I think she did well because she was able to redefine the arena of the impeachment from respondent to frontrunner. And the surveys that came out, kung sino man yung nag-i-interpret na yan at sino nag-commission, that proved her correct. Bakit She nga is pala frontrunner.
nagpa-komisyon to si Subiri? Anong purpose niya ron? Tungkol daw sa, para daw makita ng colleagues niya kung paano sila boboto sa impeachment. Maling-mali yun, Senator Subiri. Kasi isang snapshot lang yon, February 22 to March. Para mo masabing may trend, kailangan mo na 3 survey runs. Posible po ba ito, Prof, bilang analyst, no? Kasi noong end of February hanggang March, di ba? And then April, may lumabas na survey na napakalayo ng labang ni BP kay Tulfo. So, pwede ba yun na bigla na lang in a week? Biglang magbabago ang pwede ano yun ng kasi tao? alam mo, ang survey is a snapshot of a point in time. So, kung ikaw ay nag-survey ng February to early March, tapos linabas mo ng May, ay panis na yung survey na yon. So pag mayroong isang survey na bago-bago, talaga magkakaroon ng clash. Apart from yung differences siguro ng methodology ng mga survey firms, yun. At saka yung framing ng tanong. Malaking Plus bagay yun. context. So, can we trust this survey na You can ginagawa? trust the numbers but do not trust the interpretation. Yun. And always look at The questions. the period when it was surveyed, the The framing of the context. questions, and then who are the survey firms doing it. O yun, so Hingan natin sila ng, ng kanilang final message para sa ating mga tagapanood. kung aabot pa ba si Marcos sa 2028. Sige po, final message. Ako para sa akin, everything is moving. Ang daming moving parts, ang daming nangyayari. So, ang daming actors din na nakikita natin. Lahat yan nag-aagaw ng atensyon natin. Lahat yan may agenda. So, kailangan mapanuri tayo. But at the same time, for example, alam naman natin, for now, for most of us who are here, decided na tayo sino yung kandidato natin. The only thing left remaining is to hold on. So, tandaan din na minsan ang hirap mag-distinguish between an actual case and a media operation and a comms operation. So, dito sa Pilipinas, in many instances, iisa lang yun. Yung naging kaso is actually intended to portray something or agawin yung attention mo to focus on something that they want you to see rather or to make sure that there are things that you don't see. So, ito yung trabaho ng mga katulad ninyo at nagpapasalamat ako because nagkakaroon ng parang roadmap, nagkakaroon ng liwanag or at least nakikita natin yung mga dangers, yung pitfalls at saka kung saan inaagaw yung attention natin. That being said, kumbaga, congratulations to VP Inday. Kasi all she has to do now is to survive to 2028. Everything else is noise. Dun sa ang impeachment, of course, marami ring moving parts. But again, even if she doesn't, may bangko tayo malalim. Yung kabila, wala pang kandidato. So, kumbaga, if there is, maraming bad news, ang intention niyan is for you to lose hope. Ang intention niyan is for you to think that you have lost when actually, if you look hard at the situation, super ahead si VP Inday. All we have to do is get to 2028. So that's the good news. The bad news is, of course, yung journey to 2028, hindi madali. But we also have to survive until then. So sa akin, maraming salamat sa paanyaya ng Banateros. Ako'y natuwa nitong huling mga ilang minuto o isang oras. Dito ho sa show na ito, makikita nyo yung sinseridad sa mga tanong. Maanghang man o malupit, sila po yun. Kaya napakahalaga po nitong show na ito. At patuloy nyo pong tangkilikin sila dahil hindi naman ho sila talaga mga journalist pero marunong magtanong. Maraming salamat rin sa SMNI na patuloy nyong itinataguyod ang makatotohanang naratibo para sa bayan. Doon ho sa mga nanonood, katulad ng sinabi ni Attorney Trixie, hawak lang po tayo. Mahirap, pero sama-sama tayo.
masakit dahil minsan nasasaktan natin ang kapwa Pilipino natin. Pero isa lang po ang mahalaga, mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Yun. Pwede ka na mag-presiding judge sa Senate. Tumalino tayo ngayong episode na to. Ang galing. Malupit, ha? Hindi. Attorney. Pero itong sigurado tayo, hindi tayo journalist daw, pero marunong tayo magtanong. At hindi nag-extort. Importante yun, ha? Ang Joke director po lang. namin, ha? Director namin si Sir Jack. So yung mga sinasabi namin dito, sa kanya galing. Nakakawalan na. Kaya may kaso ako eh. Napakagaling mo pala, Jack, no? Mahimik lang ako kami. Anyway, maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin, mga banateros? Magpapasalamat lang sa mga magagaling nating guest ngayong gabi. Thank you po, Ma'am Prof. O sino bang Attorney. iimbitahan nyo? Si Claire, imbitahan pa rin natin kasi nag-flake si Claire. Hindi Wala tayong matututunan dun. Ang Hindi bobo na, nun eh. ikukumpara nga natin eh. Ha? Ikukumpara nga natin, syempre. At least dito ang dami natin napulot pag pang-vlog natin, di ba? May content tayo. Pag doon tayo, puro kasinungalingan yun eh. Tama. Kawawa naman tayo. At saka Maraming salamat, huwag kayong malilito. Iba po si Franco Mabanta, tsaka si Franco Miranda. Beranda. Magka- Beranda. Oo. Miranda. Miranda. Kasi ako nung una nalito ako. Baranda. Beranda. So, yun dito sa SMNI. Baranda. Iba yun. Frank, magkaiba yun, Yun ha? ang si Franco, ha? Mas gwapo yung dito, mas maputi. Hindi, pero tayo nananawagan kay Romualdez kung gusto mo maging bayani kahit papaano. Hindi, mag-guest na siya dito. Magsalita ka dito after mo mag-no sa 11. Oo. Di ba? Pag-no niya doon, punta siya dito. Interview natin, di ba? Bakit ka nag-no? May dala ka mong maleta. Total may lakad Hindi, tayo kasi sa 11 eh. 300 million? Medyo ano yun? Ilan tayo? Maraming salamat, mga kababayan. Salamat, Kayo? mga kababayan. Salamat, Prof. Malu and Thank you, Attorney thank you. Angeles.